Sobrang nakakabahala ito. Tado na sa gitgitan sa West Philippine Sea, pinapamugaran pa ang Pilipinas ng kriminal mula sa China. Sobrang naalarma ang ilang senador sa nakita nila. Pinaniniwalaan kasing nasa Pilipinas na ang isa sa pinakamalaking sindikato sa China. At sa Pogo Hub nagtatago ang mga Chinese na ito. Ang mas nakakagulat pa sa Chinese national na nahuli, mayroon silang totoo at lehitimong mga valid IDs mula sa Pilipinas. Dapat talagang palayasin na ang lahat ng incheck sa bansa. Dapat na agad ipanutos to ni Pangulong Bongbong Marcos. As in lahat ng Chinese national paalisin na. Sobrang nakakilabot kasi talaga pag napanood mo ang buong detalye. Para't halina't panoorin natin ang buong kwento ng pag-iimbestiga. Kapante po akong sabihin na tayo na ang naging human trafficking hub ng buong mundo. Human slavery hub ng buong mundo. Hindi lang kasama ho yun, may sex din at mayroon pang torture chamber. At nasabi ko nga ho kanina na hindi ho magagawa to ng mga ordinaryong kriminal. Ito ay ginagawa ng isang organized, malakas ang loob, at well-connected na mga criminal syndicates. Nandito na ho sila sa Pilipinas, nag-ooperate, may pera sila para gawin, at may sikmura sila para gawing sex slaves, yung mga kababayan namin. At ito ay nangyari dahil nagtatago sila sa likod ng isang legitimate licensed POGO operator. Muntik maluluha. Lalo na pag nung pinasok natin at nakita yung aquarium kung saan ginagawang putahe yung mga babae, nakaupo doon hanggang 6 na po sa kanila at pinagsusuot ng mga number at yung mga kwarto kung saan ginagawa silang parausan ng mga empleyado at boss ng POGO. Gaya nyo po, na-shock din ako sa nakita nating torture chamber kung saan ginagapos ang mga empleyado ng smartware. Walang ilaw, walang pagkain, pasa-pasa at bugbog-bugbog ang sinapit ng mga biktima ng mga mapangahas at abusadong employer na ito. The walls are, nakita po natin, they are literally blood-stained. Nag-brown na lang yung dati ay pula. Blood-stained. At yung mga marka ng mga paa na nakatapak dun sa dingding, kita pa rin. Blood-stained. And those bloodstains tell the stories of anguish and suffering, the torture inflicted on the prisoners of that room, on the fake IDs. Dahil ito yung lumabas sa balita ng isang gabi. Just to clarify, sir, ito pong mga IDs na ito po, kita-kita po natin. May Dole ID, may PhilHealth ID, Teen ID mula sa BIR, Alien Certificate ID, Police Clearance ID. Galing sa Pasay City Police Station, di umano. Are they fake, Yusek? Ibig sabihin, bogus ba to? Unauthorized manufacture ba ang mga ito? O mga totoong ID na galing doon sa government agency na ang mandato ay i-provide ito sa mga totoong mamamayan o kaya dayuhan na dapat lamang makatanggap dito. Halimbawa, yung pong BIR ID, pwede ba natin i-flash ulit yun? Na-check na po ba ito sa BIR? Good morning, ma'am. From our initial verification made with the Commissioner of BIR, and then personally, ma'am, chinek niya po yung mga BIR IDs kasi ma'am, nung pumunta po kami ron, we have yung mga IDs na ito. And chinek po nila with their system, their database system. And nagulat po sila nung malaman nila na nakapasok po sa sistema nila itong mga IDs na ito. So authentic po. So, authentic IDs ang mga ito Yes, ma'am. na na-recover sa mga POGO hubs. Yes, ma'am. At marami ng bansa, binand na ang POGO. Tayo na lang ang natitira. At nakikita natin dahil tayo na lang natitira, dito nagpuntahan yung mga sindikato at binibiktima. Hindi lang mga ibang lahi, kundi sarili na nating mga kababayan. Ang kinakatakutan ko, Madam Chair, lalala at lalala ito, lalalim at lalalim ito, at mas marami pa tayong mga kababayan na mabibiktima.